Kristo. May ganit ba, dili atong dugo ang yula. Kung atong dugo ang yula, isod kaya ang ibuhat sa cross, sa Kalbaryo, dili sa iyo. And I always thank the Lord nga, Lord, salamat, iluwas ko niyo. And your precious blood, ang ihad ng balaan, nga dugo mo na always singing about the blood. Nindot tayo ang mensahe sa kanta. And I always realize that kung dili gyud tungod sa dugo sa Ginoo, I don't know asa ko karon. Kay mo isipon, ingon ang Bible, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa mga sala. Kung imo yung isipon ba, kung wala gyud namatay ang atong Ginoo, gilubong unaban na wala gyud kalawasa. And I always realize that it's not easy nga buhaton sa Ginoo ang atong kaluwasan, but you can experience the love of God. Kanabi itong kanunay na ito ginahatagan, sagara mo ka itong mindset is naagyod sa atong pagpanginabuhi, kung sa atong maabot ang kalibutan. But we don't realize that naabay mas importante diyan o ang tanak na butang is mauna ang himo sa Ginoo sa cross sa Kalbaryo. His blood. That's what the blood was for. I could imagine how God, sa naghihimo, gitulata, gilatigo for 39 times, gituplaan, gikoronahag, tulok-tulok, niagas ang dugo sa nagbuhay, ipasan ang cross, gilansa ang duha kamot, gilansa ang duha katil, gibangkaw, niagas ang dugo sa Kalbaryo. Sa ako ang magkaroon, murag easy lang kayo nato, siya ba, kaya ako naman ginabasa, ako nang gatunan, pero how about kung nakakatong nga time? Makaya ka naman tanawa ng iyong Savior na nagpatong sa cross, ilansam sa cross. And His blood was shed. And the Bible says, kung na, naluwas na. And the blessing song this morning, nindot kayo ang kanta, what that was the blood was for. Na ay meaning, na ay mensahe ang dugo ni Kristo. Huwag mo na nakaangkot at kaluwasan. Dito ka magugay, please send atong mensahe diya. Ano nag-advance screen. At Matthew chapter 9, verse 35 down to verse 38. Manulog kabalihog as we give reverence sa pag-ahod sa pulong sa Ginoo. And hope this morning, I try my best na buhaton ang tanan para maka-learn ta. But though your part po, kung naaman tayo mga kabugaton, problema, ibilin sila sa balay, focus in the Word of God today. At sa i-focus ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Wala ko'y paian, wala ko'y ginaganog tonight. And today, I believe the Word of God is always nagatudlo din nato. Just receive and accept the Word of God this morning. So, Matthew chapter number 9, verse 35 down to verse 38. Ato lang nagian kadali. And after this, magkuha ka gamay na pagtulunan about sa kanang passage sa Bible. Ang importante kayo nino sa kanang time. Dito magdugay na sa amen. Kung Bisaya imong Bible, sundi lang. Pero kung English, if you want to read, and then ato basahon sa Bible kanan. Okay? Verse 35. Ato basahon sa Bible, ready, start, begin. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, and sheep having no shepherd. Then said he unto the disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers in his harvest. Let us pray. Lord, once again, thank you so much for the Bible. Thank you, Lord, sa pagtulunan gikan sa imong pulong. Lord, ako pagampo karon nga buntag, ikaw magatudlo, Lord, sa matag usa. And even ni Lord sa pagwali sa imong pulong, tabaki ko, Lord God, nagdagi akong una-una kasing-kasing. Isentro mi, Lord, sa tama o sakto, Lord God, kapag tulunan. Kung na may mga butang, Lord, yung makababag, mga sala, nga mong nahimo, disobedience, unforgiveness, bitterness, Lord, we ask forgiveness this morning. So that walay makababag, Lord, sa pagtuon sa imong pulong. Lord, kung na ay mga problema, na ay mga kakulangon, na ay mga kinahanglan, help us, Lord, na amo sa nang kalimtan, mag-focus sa amin, Lord God, sa imong pulong, o amo na matunan sa among kinabuhi. Lord, we need your help. Holy Spirit, be with your people. That's the heart and the mind of your people this morning. And we can do nothing apart from you, Lord. We need your help this morning. Kailangan kinamo ang imong presensya, O God. And Lord, I pray that this message will be a blessing for us. And this is magatabang kanamong tanan. And Lord, we can do nothing apart from you, Lord. We love you in Jesus' name.
Amen and amen. Please be seated. Salamat. Once again, mayugutan. Okay pa na? Agamay lang natin mga 30 minutes, makauwi na ta, okay? So ayaw na nagmadali, okay? Alimpis na mga problema, anang may bugas, alimpis na, okay? Ang balay nga mulagan, may kasagaran, kaso di ko kasipan na may tao sa balay. Ito na yung balay mulagan, eh, ha? Okay, alimpis na. Wala lagi mawala dito. Naalagi yung ginawa dito, amen? So ano yung focus ng pulong sa ginawa? Because I want to be advancing this morning and hope this morning malapok na yung panalangin ito. Now, the title of our message is mga siya, The harvest is plenteous, the laborers are few, the excuse are many. The harvest is plenteous, ang harbisonon, daghan kayo, masagana, and then the laborers are few, gamay na ang magbubuhat, pero daghan, huwag mga nag-excuse. Amen? So, mga natumisahe ka, namutan ko na, hindi mo magilahan. Okay? No, mga tumisay ka, the harvest is plenteous, the laborers are few, and the excuse are many. Ako lang iuna ang title, sorry, unya para tunga-tunga, pero ako lang iuna kaya naka-plus naman sa screen. So ako lang iuna ang minsan. Now, ato balikan atong ibasa. I try to bring you sa kalinga context, sa kalinga passage. Now, look at verse 35. Ingon ang Bible, verse 35, og si Jesus niadto lipod sa tanang mga syudad, og sa mga balangay. Look at their praise, ha? Na ay mga cities and villages. Kung sa iyo sa Bible, cities and villages. Ibig sabihin, when Christ sa iyang gitawag na earthly ministry, nagaadto siya mga lugar, every cities, every gitawag igsoon nga villages, ginasudlan ni Kristo, ginaadtuan ni Kristo. Kung sa'y purpose, look at the phrase, parayon ta. Look at the purpose. The next phrase, nga nagatudlo tiya sa ilang sinagoga, mark the word synagogues, kanang sinagoga igsoon, usa na ka place. Kanang place igsoon, mauna ang gitawag na marketplace, unang time nga ang mga Hudyo, talaga mga Hudyo magatapok sila. Mauna nga, ang pagwali sa mga apostles, sa pagwali ni Christ, in times of synagogues, kaya kung pagka-Domingo sa mawali, wala rin tao. So every time nga magwali siya, every time ang Bible nagatulog synagogue, mauna ang place na nag-gather ng mga Hudyo, and the time igsoon, wala ato sa mga apostles, nagawali sa matawag ng Christ, but this time, wala naman mga apostles ulit, naman si Christ. So si Christ ang nag-adto sa mga villages, sa mga cities, kung asa itong synagogue, na nagatapok ang mga Hudyo, and the next phrase, look at the phrase, naawa niya, o, yun sa diya, o nagawali sa maayong balita sa gingharian. Ingon sa Bible, look at the phrase, and preach, ingon sa Bible, teaching in their synagogues, nagatulog sa synagogue, and preaching the gospel of the kingdom. Now, igsoon, ang atong ginakwaan o usa sa mga tao ang atong ginakwaan sa atong pagwali sa maayong balita is the Lord Jesus Christ. He is our example. He is the one na nag-aado sa mga villages, nag-aado sa mga purok, nag-aado sa mga balangay, nag-aado sa mga barangay, nag-aado sa mga cities. He is the one na nagatudlo, nagawali. Wala sa nagtudlo na may tungkol sa reliyon. Wala nagtudlo may tungkol sa maayong binuhatan. It is about the gospel, the good news, maayong balita. In the kingdom of heaven, they talk about igsoon sa gingarian sa Diyos. And that is the good news. Mao na as a church, atong ginahimo, nagapanikabot na mo reach out ng mga tao. We go every places, purok after purok, barangay after barangay, na ay mga lugar na atong ginaadtuan ni ganuman. That is the example of Christ. Why in this ministry, na asya gitawag igsoon nga ministry for 3.5 years, you walk in these villages and the cities and preaching and teaching of the gospel. So that's why we makita niya, verse number 35, atong ipadayon. And the Bible says, naadya ang healing, naadya igsoon ang nag-ayong mga sakit and mga disease among the people, including the miracles na ginahimo ni Christ, including sa mga milagro na ginahimo ni Kristo. That's why in verse number 36, if you can find that verse, yung apan sa diha nga siya nakakita sa mga panon, siya natandog uban sa kaluoy, ngadto kanila tungod kay sila nangaluya o nagkatimulaag bisan asa ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Look at verse 37, o nga nagaingon siya ngadto sa iyang mga tinunan, ang alanihon sa pagkatinuod daghan, apan ang mga mamumuo diutay. Look at verse 38, busa pag-ampo kamo sa Ginoo sa alanihon, aron siya mo padala og mga mamumuo
ngadto sa iyang ananingon. Pray therefore unto the Lord of the harvest that He will send forth laborers into the harvest. So, ang purpose sa ating mensahe this morning is we want to become a laborers of Christ. Laborers. If we talk about labor, din sa yun. Tama? Ang babae, kung mabuntis, mag-labor, nakilat, no? Sa kalamulian, pag magkagawas ang bata, part na siya sa labor. Isod, sakit, bukat, kapoy. Tama ba? Labor po ka ng mga construction worker. Labor. Sila magmasa, sila maghapon sa balas, sila magmasa, sila magbutang sa baldin, sila magmuarsa, at ihatol sa katong nag-layout dito. Labor, habot. Ganong gitawag pa lang labor ang pagpangalagal sa Diyos. Because there are times na naay palisod. And serving God is not always easy. Serving God is not always easy, but it is always right. Dili siya kanunay sayon, pero kanunay siya ng Ama. Serving the Lord is not easy, but it is always right. If all of us will be laborers of Christ, I believe daghan tag mahimo. Kung tanan ta nga nga church, if we are laborers of Christ, kung tanan ta mahimo magbubuo or mangharvest na or gitawag nga laborers of Christ, I believe dagang tagmahimo, dagang mga tao makaduong sa kaluwasan, din dagang mga tao nga maluwas, din dagang tao nga bago ang kinabuhi, dagang pamilya nga mga change ang panimalay, na mga amahan nga mabago, na mga ginikanan nga mabago ang perspective sa kinabuhi, na mga young people nga mga lagal sa Ginoo. And I believe so, if every of us will be a laborers of Christ, dagang tagmahimo. Kung sa wala nga punta, natutunan about the laborers, we will become a laborers. Ang mga tao igsoon, need nila ang kaluwasan more than sa ilang religion. If you can see igsoon this morning, dagang mga tao, they have religious, na mga religion, and most of them, they know Christ. If ato pa sila, if you present the Lord Jesus Christ, mas maayo pa sila, mahitungod kang Kristo more than sa imuha. But the problem is, they have Christ in their hearts, but not in their heart. Naasalay Christ ilang una-huna, pero wala sila kasing-kasing. Paano ka nakabalo, Pastor? Dagan ka sila paistorya, may tungkol sa Ginoo, awag ng Kristo. For the question is, if mamatay ka, maato ba ka sa langit? Then decide, no. Kung sa'yo napasagot, they know the Lord Jesus Christ in their mind, but not in their hearts. Patuminaw, every person na nakabalo nga na ay Kristo sa kasing-kasing, every person na nakabalo nga ikaw nakaangkon sa kaluwasan, and I believe mauna ang tinuod ng Kristohanon, kay tungod experience mo kung paunsa ka naluwas, pinaagi ng Kristo. It's not about learning. Ang dalang tao kailan ng Kristo, even in Islam kailan ng Kristo. Even ang mga Judaism, kailan ng Kristo. They know Christ, but they don't believe Christ. Even the disciples, na ay usa nga nakailat ang Kristo, nagaban-uban ng Kristo, pero in the end niya, wala na siya risalig ng Kristo. That is Judas Iscariot, tama? For pila ka years, uban-uban siya for 3.5 years. Sige, sa uban-uban ng Kristo. He saw the miracles. He saw the Messiah. Siya ang Savior. Siya ang magluluwas. But si Judas, wala din ito. Muna ang tao, imong ganaon garong they believe Christ in their mind, but not in their hearts. That's why we go to villages, we go to every cities. Why? Kaya gusto na ito masabdan, masakto ang ilang pagtuong ng Kristo, na di lang sa una-una, but doon sila natawag na kasing-kasing. And I believe that if you know that, kung ilan na mahimo, then the Bible says, na ay kaluwasan. Na ay kaluwasan. And always remember it's so, the harvest is truly plenteous. Wala nga ang Ginoo, dagan kay mga tao nagsusunod, dagan kay mga harbisunod. Dugay na niya, na times na nilabay, 2,000 years ago, more than 2,000 years ago nilabay, ano? The harvest truly plenteous, dagan kay mga alanihon. Ingon ang Ginoo, gamay lang tayo ang mamubuo, gamay lang tayo ang mag-harvest. Pero sa Bible, ang kailangan sa tao, dili ang religion, dili ang gitawag na knowledge about Christ, but they need salvation. They need salvation. Kailangan sila kaluwasan. Una, every time nagalataw ta, every time nag-aad sa mga lugar, and then nagatanong ta, nag-share ta about ng Christ, and I believe we do that because mauna ang tama o angay nato nga buhato. Now, we talk about the harvest. Number one, kita magdugay because of time. Atong atuan. Number one, the harvest. Who is the harvest?
Let's open up in the book of Matthew 9, verse 35 and verse 36. The Bible says, look at verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Look at verse 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, and sheep having no shepherd. That is number one. Ano makilala? Who is the harvest? The harvest what? Number one, children. Kung magkang ang bata, naikalat? Did you know that children is naikalat? Na if they die, they're going to hell because of sin? They were the one na makadungog sa gospel. Muna ang giingnan, number one. Who is the harvest? Kinsay alanihon? Mga bata. Daghan kay mga bata ang lugar sa malapatan. Amen? Every Saturday we teach about children ministry. We have more than 200. Dili ka na tanan. Pipila lang nakabuok sila. Kung imong ganawon, the harvest truly plenteous. Kinsa ang reason? Mga bata. Tatay anak, part na sa harbisonon. Kapoy anak, part na sa harbisonon. The harvest is truly plenteous. Children, adults. You can find adults igsoon everywhere sa imong gitawag na area. Every time makasugat kag tao. Kahit tao nga imong makitaan, every time makakita ka, the adults will be, kailangan sila alahino na sila, puro na sa mga harbisonon. Teenagers. We have all, kung imong buitahon ang mga sugod lang sa grade 7 hangtod grade 12, I think nasa mga 2,000 to 3,000 teenagers ang naa sa school. Ilan lang diya ang luwas. The harvest, the children, the adults, the teenagers, friends, pila ka bang amigo ni mga luwas? Pila ka amigo ni mga nag-angkon sa kaluwasan? You have a lot of friends, friends sa school, friends sa iyong palimalay, friends kung asa ka mga to, every time yung nagtagal si mga, o friends na kanagagad ka, kanak so that is the harvest. Mauna ang harvest unon. Muna ingo sa Bible, the harvest truly plenteous. Daghan kayo, and the last is the multitude of people. Daghan kay mga tao kung wala pa yun nakasabot sa kaluwasan. Yes, from time to time makasabot ka, nakalungog sila sa kaluwasan. But the problem is, they don't understand salvation. They heard about Jesus Christ, but they don't understand how to be saved. The reason why we go to villages and every cities, nga naman, to explain, to share, paunsa ang tao makaangkon sa kaluwasan. And the only person na makahimo na ikaw na gagaluwas. Di ba pili mo share kung di luwas? Gusto ay share niya. Always, who is the harvest? Children, adults, teenagers, friends, people, overseas. Dahil mga tao sa tawag na laing nasod, wala may support mission because dahil mga tao ito ang kailangan kaluwasan. Di ka makaagtog Botswana, di ka makaagtog Thailand, di ka makaagtog Cambodia. But tayo mga missionary kitawag sa Ginoo dito, and we can support them and be a part of them. Why? Because that is the goal. That is the harvest. And so there are many people today na wala lang nila ginagawa ng importansya. The Bible says, makita the exon, children, adults, teenagers, friends, people overseas, and all the people that are alive. Mga tao nga na ay kitawag na kinabuhi. Kailangan sila og kaluwasan. That is the harvest. That's why Christ said, the harvest is very plenteous. Daghan kayo harbisonon, kailangan na kay mga tao. Sipon mo ni, hindi lang takabuok diri. Kung kita lang ang save, kila ka buok pakulan sa bata, daghan kayo. Ay, kailangan, proud kayo tayo, kita rin luwas. Ay, masahingat. Ano lang isipon ba? Just try to imagine, pila ka percent lang. Kung isipon mo, how many percent in this place sa atong itawag na lugar na tinuod lang yun na nakasiguro sa kaluwasan. I'm talking about religion. I'm talking about kung nakasimba sila o dili. I'm talking about kung kinsa itong nakasiguro kung maabot ang kamatayon sa kinabuhi, makaadto sa langit. Kaya mauna ang atong itawag ikson na makita na the harvest to plenteous. Who is the harvest? The children. Kung ba tayo ikson, kano makaingon ka na ang harvest is plenteous? Because even ang tao, muli mo doon sa inyo para maluwas. Last Monday, I'm so blessed nga na nakakuha sa ngayon. Idaron ako, idaran. At kung nga Sabado, nakashare to, idaran to, 65 years old. Ako na pong Monday, inaan ko yung simbahan.
Gigan siya uglan, kunya, isa kay siya sikat, siya nga, alas sa driver, sir, abo ko sa katungkuan, simbahan na baptist rin. Ato sa may kabango, kaya simbahan ito, di ba ni baptist? Ano ba rin, kasugat pa rin. Ato sila sa atong likod, sa may katoliko, SDE mo rin. Baptist ba, baptist? Sa driver na, ate, asa simbahan rin yung baptist? Sa ano to, sa paan, purok din. At pang sa iglesia, kaya baptist na. Ang kidala sa Ginoo ko rin. Kidala, nangayo, nagsumpot. Ayo! Tuyo ka naman, kaya ang pagsumpot sa buntan. Sa ba, kay? Nakapoy po yung pastor. Kung sige, dayon. Kung sige ka rin. Kung sige pa, ako sa istoryahan. Sa dugan ng istorya, nahabot niya sa kaluwasan. Alam ko siya, tay, umabot ang kamatayan sa maginabuhi. Siguro makasalanan. Stroke siya. Pero dili kayo siya totally stroke din. Ay, makalakaw-lakaw pa siya. Tapos, mo nito ko tana ba, hindi na po matuba. Siya. Alam ko kayo, nakakatawa na ginapa. In short, delayed na po siya, sangawan na po siya. In short, na-save siya. Pastor, na kay Bible? Kaya Bible din. Tagay kay Bible din siya. Nag-aalam ko sa Bible. Alam ko, ayaw kalit sir, karong adawa. September 22, hapit pa ka na birthday na ko. Kaya mag-awag mo ito, birthday mo na ko. September 22, sir. Morning adlaw na tao kasi nariyan sa Diyos. Ayaw kalit din eh, morning tao na gawas. Pero ba ka, nagkuha ka sa Bible, pastor na kay Gulpin, kaya demanding ka kung sir. So, nakatagol ko siya. Sige, isulat niya September 22, 2025. Naluwas ko. Sa kadaghan sa alalihon, ang alalihon na magulong nimo. Tapos siya gusto na pagkinahin mo. Kung sa akong part. Hintay kayo ko, manaluwas niya. Hintay kayo ko, nakashare ko sa iya. Walang kolong. At uli ato niya, mamatay ko. I don't know. Basta I will ako tayo. Kung di naman na magkita ang kalimutan na, sigurado ko, magkita ka sa langit. Sa liyan ako ng istorya, itulog yan ba? Pastor, kung 60 years na po sa bitawan, pag 62 na po kasi ako pinabuhi. Pero maganda po nadawat ang ilong. Kung ba ka, sa ingana ng mga edad, mas nindot kayo sa sanyokan. Kinaghan na tayo ng flashback silang kinabuhi, ang mga failures nila, ang mga mali nilang gihimo. And you want, kasi wala ba kayo the harvest is already plenteous. Pero kita kumpiyansa rin kayo na. Parang wala lang yun sa ito. Kinabaliwala lang yun nato ang makalag sa tao. As I said, yun sa Sunday school, alam ko sa inyo sa mga adults, you know what? Kaning mo maangkon sa kalimutan, profession, kwarta, sakyanan, balay, nalindot, tanan na, hindi mo na mabitbit dito sa langit, hindi mo madala na. Usa rin, hindi madala mo, ang kalag na imong nasangyawan. Dalang tao nga imong nasangyawan, ang tao nga imong gitadaan sa kaluwasan, mga imong gisiran sa kaluwasan, naluwas na ka, mauna yun na imong mabitbit sa langit. And you'll be amazed, abot sa panahon mo na mo sa langit, na isang mo doon sa ikaw magtayo, katong alas ng bahay, ikaw tayo. You know what? There is a joy serving the Lord. Na ay kalipay kung daog-daog ka lang. Mao na itong purpose. Kaya kung wala isang mo na daog sa itong kalag, I don't know kung unsa itong kahintang karon. I don't know kung unsa itong kinabuhi karon. But thank the Lord na is someone who shared to us about salvation. So, you need to understand that. Mubalik ang Ginoo, wala ka malukanos na. That's my preaching last Wednesday. Yung anak ko sa pagbalik sa Ginoo na ay mahitabo, dayon. Pagpatong niya sa clouds, pagtingog sa trompeta, kana dayon na tayo na ay mahitabo, anak. The rapture will come. All the same na nangamatay, banhawon sa Dios, ang mga luwas na buhay pa, usabon ang iyang lawas na ma-incorruptible body. The rapture will come. And the Bible says na ay maundang, kung sa'y maundang ang iyong utang. Pabiyaan na yung utang, pabiyaan ang kasakit, pabiyaan ang kaluya, kaguol, tanang problema, pabiyaan na, muna yung maundang, pero na magsugod. Kung siya magsugod, gira. The 7 years tribulation will come. And you know what? Paghari si Antichrist for 3.5 years, paghari si Christ for 3.5 years, na ginawag ka 1,000 years reigning of God, kaabi ang may tabo, pagbaha o dugo, mauna ang magsugod.
And you know what, sometimes atong ginabuhi, wala kang sa tuwa. Pag sa by the way, so there are things atong ginabuhi. Kung naa may opportunity, kung naa may chance, kung naa may panahon na makasangyaw ka sa mga gitawag na wala makasangyawan, we do that. Why? Because ang kaluwasan o kausara magtabo sa tao. And I believe that. Who is the harvest? The children, the adults, the teenagers, the friends, and people overseas, and all the multitude. And I believe so that today, we need to understand the harvest. It's truly plenteous. Number 2, who are the enemies of the harvest? Isa man ginagapulong na to. Isa man ginagahatag o kanang gitawag na corruptness itong langit. Isa man ginagahatag o gitawag na pagduwa na to. Nga mahimot ang mamumuo or mahimot ang gitawag na laborers in the harvest. Number 1, the devil. Please open your Bible. Luke chapter 8 verse 12. Luke 8 verse 12. Mubo lang ni. Number 2 na ta. Di ko niya, number 3 na ta. 3 points naman ni. Luke chapter 8 verse 12. Look at that. Naay kaaway. Naatay alanihon. Ang atong alanihon, yung sa Bible is mga bata, mga tao. But they have an enemy. Look at Luke chapter 8 verse 12. Luke 8 verse 12. Tanaw sa itong kalaban niya. Naana? Ladies, ato masahon, alam? Nagahimo ta, nagahatag tag mga gospel tracts, nagatanong tagpulong sa Ginoo sa mga tao. But here's the people. Here's the enemy. Naatay kaaway. Look at verse number 12. Ato masahon, let's start beginning. Those by the wayside are they that hear then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and decide the verse comes on. Kadtong anaa sa dumpling sa dalan, mao sila nga naminaw. Unya nagaabot ang yawa. Ingon sa diya ang devil o nagakuha sa pulong gikan sa ilang mga kasing-kasing, basin sila gayon mutuo o mga luwas na igsoon. The Bible says, we do this, nagapart ta, nagahatag ta, nagalabor ta, but you know what? They have an enemy, naatay kaaway, and that is the devil. Ang kaaway igsoon, mo triple na, mo duple na, mo times 3 na ang iyang himuon. Every time we saw the sin, every time we saw the word of God, every time na nakalain sa pulong sa Ginoo. And you know what? The devil will take those words, ang katong pulong sa Ginoo imong gitanong, pili kwaon sa devil, kalimtan di mo imong kinabuhi, kaluwas day ka, kalimtan imong kinabuhi, kinaali kay obligasyon at kasuhanon, kalimtan sa imong kinabuhi, igsoon, kadaghan ka dapat buhaton para sa Ginoo. We have an enemy! And that's the devil. Dili sa pastor mong away. Dili ang Sunday school teacher mong away. Dili ang kauban church ang imong kaaway. Ang atong kaaway walay lain kundi ang yawa. The devil, the accuser, bakakon nila ko. Mao na ang atong kaaway, mao na nagaruwin sa imong mind, nagaruwin sa imong heart, mao na nagakontrol sa atong gitawag ang unahuna para maundag ang atong gitawag kapag labor sa harvest. Lord, so the devil. Number 2, the tears. The tears are the children of the devil, mga anak sa demonyo. Matthew chapter 13 verse 38. Pagkakali, the tears. Look at that, Matthew chapter 13 verse 38. Importante, we have an enemy, the devil. Number 2, the tears. Matthew 13 verse 38. Matthew chapter 13 verse 38 is on. Naatay kaaway. Ang kaaway mo triple, mo doble ang trabaho. Mas daghan siya gimuon more than sa tuma. Muna ang trabaho niya, to destroy, to kill, and to destroy. Always remember of that. Look at that, Matthew 13 verse 38. Nara sa amen? Ato basahon sa Bible, start. Okay, begin. The field is the world, the good seed are the children of the kingdom, but the ears are the children of the wicked one. Kinsa ni? Kinsa ni? Pasang kinsa matong away, number 1, the devil. Number 2, mga anak sa demonyo. Kinsa na? Kaya imong friends sa dili siya. Tanang imong amigo nga dili luwas. Usahay ka ng amigo mga dili luwas, maunay makahinder sa imong pagpangalagad. Kaya ang amigo ni mga luwas, maunay mo pugong ni mo, maunay mo persecute ni mo, maunay mo at-enjoy man kay ka, di makaginalo mo nauban sa mga. Kaya mga amigo ni mga dili luwas, mauna ang unang ni mong kalaban. Kainuwat ka ng mga tawanan na wala laing desire. Dili desire sa Ginoo ang ilang ginatuman. Ang ilang ginatuman na desire sa ilang amahan na mao ang demonyo. Kung sa inyo sa John chapter 8 verse 44, ye are of your father, the devil. Ang anak sa mga ang mga tao nga dili saved, they were from the devil. Anak sila sa demonyo.
Sa diha ka na-save ka. But as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. I thank the Lord. Karon kay luwas ako, anak na ko sa Dios. Mura dili, pili na ko manuuban ka sa anak sa demonyo. Kay lahin na iyang desire more than sa anak sa Dios. Kung luwas ka, I'm telling you, you are the sons of God. Muna natin mga kaaway. Abi lang imo, maayo ka siya sa mga tubangan. Abi lang imo, good guys sa may muwang ng amigo. But by the way, ginahinay na kaghila. Mapalayo sa Diyos. Ang sanay mo yung soon na natin. Daghang mga naguba ang kinabuhi tungod sa amigo. Kung na kay amigo, make sure nga luwas ang mga amigo. Kaya you can destroy your life. So yahan na ka. Siguro may pastor, wala kang kabalo. Katong mga amigo, grabe kang tabang. So di ka duda, makatabang na si Muha. Siguro sa physical, o spiritual, marunong biya kayo na sila. Tabangan ka physical para mahila ka spiritual. For example, wala kayo bugas, kinagaan bugas. Sa karoon, na kayo utang na loob sila. Kung sa iniman karoon, siya ka ba? Maulaw, magang balibad, kinagaan bugas. Ay, wala ka pag-iskuhan. Maulaw, biya ka mo, balibad, kinagaan meron dito nga Don't think that. Satan is wise. Hindi ka nila nanoon sa physical nga niti mo, kitabangan ka diri, pero mo di man na siya sumuha, di ka kabalibad. That's why ayaw kumaluban. That's why kung naamay mo tahabang si mo, make sure mo tahabang si mo anak sa Diyos. Kaya kapasang ayun ka kung sa Israel, imo man ang kinabuhi. Wala ko'y laing matutlo si mo. Kung imong kaminaw ng pulong sa ginawa ninyo, and do that. Pero kung imong naara sa imo, kung imong tugkan na maguba, imong kinabuhi as Christians, I'm telling you, if you are the sons of God, gipalangga ka sa Diyos, kitagaan kag simbahan sa Ginoo, kitagaan kag pastor sa Ginoo, kitagaan kag mga leaders sa Ginoo, para mo advice nimo. Ang problema ka sa imo mga magkano mga advice. Siya magudlo ato. Brad, na ako problema ba? Pero inom rin, wala na nagma. Siguro na. If the wrong person mo matulungan sa advice, I'm telling you, it can destroy your life. Ay, pastor, wala na ginagawa akong kinabuhi. Paamot lang. Hindi mo na karoon dahil. Basi karoon dahil. Sa pila kakatuwig na ubay sa Ginoo, karoon ginarip pa nimo ang imong obedience na blessing. Pero mahurot na dahil ng blessing ng imong obedience last year, pila katuwig, ang next anak, I'm telling you, kung na. Dili na blessing. Siguro karon nagpalayo ka sa Ginoo, nag-ubang ka sa imong friends, nagtugan ka sa imong gusto, sige, napa na blessing because for almost 4 years nakalagad ka sa Ginoo, for 4 years nag-ubay ka sa Ginoo. Pero after 4 years old, after mahurot na ka-blessing ang imong hiro sa Ginoo, wa na kay maani nga maayo. Wa na kay maani nga blessing. Amo sa unahan na, problema after problem na. I believe tunglo after tunglo, and it can destroy your life because even the presence of God, dili na makita mo. I'm telling you, so that is the life of Christian life. Muna atong ginabit, we have an enemy, the devil, and the son of the devil. Our friends, mga tao, mga unsaved people, dili mga luwas na tao. Always remember, we are saved, we are the sons of God. And so on, we are the enemy. Who is the harvest? Who are the enemies? And last, unsa ato matunan. What do we learn about the harvest? What do we learn about the harvest? Letter A. The harvest is plenteous. The harvest is plenteous. Look at so many people want to be saved. Many people want to be saved. Daghang mga tao nga gusto maluwas. But they need the one who explained. Kinsay mo tudlo kayo. Kung sa inyo sa book of Romans chapter 10, how can they believe without they hear? And how can they hear without the preacher? All of us as a preacher of God, of the gospel, kita mo share sila, matudlo sila. The harvest is truly plenteous. Na ay mga tao willing maminaw sa pulong sa Ginoo. Na apoy usahay hindi maminaw. By the way, so there are times na mubalibad, na mga tao nga giniginahan, na mga tao nga masuko, sila okay lang nga. Ang itaha atong tao nga giandam sa Ginoo, tao nga willing maminaw, o tao nga willing maluwas. Muna itong pagitaon. In our teaching ministry, our children ministry, na ay mga purok, i-close na ni. Gibahan nyo nito.
Di na mo tudlo ang mga mama, wala nagipaan mga bata. That's okay! Ang hita may laing purok, nga willing humingaw sa tulong sa Ginoo. Ano mo focus na dito ginaan? At least, atong gihimo, atong part na kanang kapurok, kay manikabutan ka na, na wala kibiyaan por pila ka tuwig. Pero kung sila nagibili, patay na himo. Dagan pag mga purok, kapilisudlan. Dagan pag mga play sa pinitudluan. And that's what I'm telling you, so the harvest is truly plenteous. Number one, the harvest is very plenteous. Wherever you go, na ay mga tao nga uhaw sa pulong sa Ginoo. Gabi naglakaw ni Brother Haid. Naghanap yung mga trucks. Madulog mo nila matong TD. Ipart na mamusik ang tricycle din sa may kanangay ako prasan diha part media daghang tao sa isawan. Daghang tao sa kanang gamay nga marag gamay diha nga palingki na marag magulayan. Hatag mi traccident, hatag mi. Ya, naisa nga among malatawan, babae siya. Ako di ay. Kamu, sila lagi tagaan niyo, wala ito tagaan niyo. Na-amaze ko. Kaya wala ko nakahatag sa iyahan. Ginabihan ako siya. Kaya siya, ako siya, gusto ko na. Kasi dinamini, the heart is truly plenteous. Siya ang na-desire. Sir, gusto na ko na sir, ginaan ko mabasa, sir, nag-aipod ko. O sige ma'am, salamat kay gusto rin ka mabasa. Kinagaan ako siya. I give drugs ito sa ganang-apply, gabi, pag-ata na ko rin. And I believe, naglakaw ko ba? So, pag-uong kita itong bayaran na sa dapat. Gagiar. Anong gagiar mo na ako ito? Karagaran lang, itagaan ako ito. Siya nga, pinakalas. Ako na lang ako natagaan. But you know what? Nahangis ko kayo na kayo. Amen? Ibig sabihin ka, harvest truly plenteous. Ay, nagpupo sa mga tao na niligilahan. Pupo sa tao kung siya gianyan sa Diyos. And I believe may mga tao na napaabot mo. May mga tao na napaabot na ito. Muna, unang taon na kita mo, sumili mo, sangyaw na tayong balita. And I believe people will decide. I don't know kung ibasa niya, kung iyan ang ginugol ba sa manuwas to. I don't know how God works. Pero you know what, dahil tao nga nasa'yo, pinahagila sa trucks. Nagpastor ka na nun. Naay mga pastor ka nun, pinahagila sa trucks. Nakitaan niya. And you know what, naay member sa Mount Calvary, happy ka naghitog. Pero kung mo, nakitaan niya, ang balasahon nga nasa yung ginagaan siya kung sa bata daw trucks. Niya kadungan tayo. Nabardaw niya yung negosyo, utang after utang, ang utang ng mga milyon sa mga utang niya, ginasingil na siya. Ang ingon siya, ang pinakalas daw niya kabuhaton, magpakamatay siya. Sa ang usual yung susi, magpakamatay ko. Giklaro na yun niya, yan ang masingan niya sa kinadaan, magwapo niya. Sa diya ka nagawa sa sakinan, na yung sa kapamphlet trucks na nabutang sa iyahang dashboard siya, gitawag gilid pa. O katong gitawag itong nga trucks, kuha niya, dibasa niya. Ya, hapon naman to, Sunday na, Domingo to hapon. Kita niya ang gitawag na program sa simba. 5 o'clock service. Ano sa Lord, before ko mamatay, simba sa ako. And that day, niad ko simbahan. Alas 5 sa hapon. Paghuman niya ang ko simbahan, kakulit niya. Wala asa gulahon na o pagkamatay. Tungod kinaangkon niya ang kaniwasan. Diba kayo, so, little is much when God is in it. Ang saling yung mas maayo na nakagihimo o gamay kaysa wala. Kasama ka sa gamay o sa wala. Mas maayo ng gamay kaysa wala kagihimo para sa wala. Little is much when God is in it. Pinuhat ka ito nga life na save. Hapit na ito mamatay siya, magpakamatay. Seryoso na dyan kasi siya kinabuhi, magpakamatay na din siya. Bangga daw niya iyang sakinan sa bus o ilitrak ang iyang sugat. Bulo, iyang plano, kusog, pindagan niya, siguro mga 100 na. Ibangga sa nakumata. Karagad nga, totally patay siya. So before gihimo na niya, ayaw itong tracks. Iagi simbahan. Simbahan sa Mount Calvary. O ginuwat karon, very faithful church. Ang pangalan niya si Bobby. Hindi, Bobby Magruban. Bobby, silingan naman sa Susana. I don't know kasi natin sa aksihan. Pag-iwat, na-save ang life. Na-save ang iyang kalang. The harvest truly plenteous. Ang mga tao nangilangoy kaluwasan. Ang mga tao need o kaluwasan. Number 2, because of time, the laborers are few. Soul winners are few. By the way, dili yung taon ta maluwas isuon karon kung walay mga soul winners, amen? Dili ka masayod kung walay sakyaw nimo. And by the way, yung verse 37, balik ka, Matthew chapter 9, verse 37.
Matthew chapter 9, verse 37. The Bible says, then said unto his disciples, the harvest truly plenteous, but the next place, but the laborers are few. Una, number 2. Number 1, the harvest is plenteous. Number 2, the laborers are few. Kabalo ba tayo son? Dagang mga tao nagapaabot sa itong gitawag na kinabuhi. Na mga tao nagawait sa tuwa. Na mga tao nagapaabot para magamit tayo son, para maangkon nilang kaluwasan. Tayo son, the laborers are few. Hope this morning, before you come to the altar, while ko doon ka sa altar, Lord, I want to be a laborers. Lord, I will back to be a laborers. I'm telling you, so everything you buhat mo sa Ginoo mo ay mag-last for eternity. Wala tayo dito sa tanong. Letter C ka. Kani, nindot ni. The excuse are many. The harvest is plenteous. The laborers are few. Gamay lang gani ang magbubuhat. Ang magbubuhat pag-taghan, pag-excuse. Please open your Luke 14. Verse 16 down to 27. Luke chapter 14 and verse number 16 down to 27. Just mahuman ako, last na rin siya mapuntos. Luke 14 verse 16 down to verse number 27. Yung Bible niya, mo niya tayong naayda ko kayo nga suffer, nang-invite, okay, nang-invite ang gitawag nga hari. Look at verse 16. Then said unto him, a certain man made a great supper and bade many. Okay, gihanda. Look at verse 17. And sent his servant to us at supper time to say that them that were bidden come, for all things are now ready. Ano sa servants, at tuwata mo na mag-invite, kay okay na, nahanda na, ready na mga on. Look at verse 18. And they all with all one consent began to make excuse. Ano sa excuse? Ano sa the first said unto him, I have bought a piece of ground and I must needs go and see it. And I pray thee, have me excuse. Walang excuse. Di ko kaanto kay nagpalit na mugog yuta. Kailangan na mo tantuon ba? Ang unang-una po sa ato pa dahil nagpalit na kagyuta. Gibayaran na naman. Pero pa makakawon. Good excuse, no? Kasi siyempre, kung mapalit kagyuta, wala pa kakabayan. Hindi mo na nang monitor. Kung saan tinuod ba ng iyaha. Kung iyang rason, abo ato sa kodro sa kuhan. Sa kung gipalit kagyuta, kaya kung pang i-check kung tinuod to, gibayaran na niya. Murag dili mahal yung excuse, amen? Verse 18, look at that. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must still go and see it. Verse 19, and another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray, okay, have me excuse. Nagpalit ng good ka ng mga baka, 5 ka baka, kailangan ako ito i-check sa ako tanawon ba, mga tuon. So, hayat pa rin yung tambok ba? Palit ka ng umalok kung saan palit, okay? Di ba ka na? Grabe excuse. Look at verse 20. And another said, I have married a wife. Huwag ko kong kasal. And therefore, I cannot come. Kung di ko makaadto. Then verse 21. So the servant came and showed his Lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring him there poor and the maimed, and healed and the blind. Ano siya, okay? Huwag pa na nga itong ipang-invite. Sige. Katong mga pobre, o di pa nga tuwa dire katong mga lumpo, o di pa tuwa dire katong mga buta, katong mga kapansanan, katong mga tanan, mao di datan dire. Kung nakay na ilan na di PW ha. PW. Mo ilan adre. Ari lakaw mo servan, ibang kuha niya Lord. Okay na, ibang-iba na ako tanan, pero may bakante nga lote, may makabakante mo bangko. But you know what? Naay tulungan ng excuse. They have made excuses. By the way, so on. God is always calling us to be the laborers of the harvest. But the question is more, excuse. O, hindi lang ikaw. Masaya ko. So, winning time. Kasi kaya kung likod ko, ilang niya sa excuse mo. Gabi naka-excuse gamay. Nakalakaw din. Gabi, kung amin nga daw, nato kung mabasura, na nabigla na kasa ba? Nabigla na kung gayo. Speak to God. Every time na ka lang madungay tindog, nangungul ka. So gabi, lakaw mo ni Dave. So winning ni Dave, ako yung matraks. Ako din pa tayo.
Sakit lagi ako likod, di ba? Siguro sakta, sabihin ako na din, hindi lagi na makaya, sa mamatay ko rin. Mamatay ko rin. Ulit ka din. Ulit, men. Sa'yo na ka ulit, mga 7:30 ko na ka ulit. Paulay ko, tulog ko kadali, kaya hindi makaya. Sakit, kaya akong daligid. Alam ko siguro na rin good excuse. Good excuse kaya ko kasi sa wedding night man. Guilty kayo ko? Ano naman itong hindi mo na ako? Hindi naman itong malahos na tuloy din. Makaya naman siguro na ako to. We have an excuse. Usahay na itaong mamuduol niyo. Willing binumino sa pulong sa Ginoo, but we have an excuse. Usahay ng mga ministry na hihatag sa tuwa sa Ginoo, mag-involve ka, mag-itabang ka. We have an excuse. Now, so if we have an excuse, try to take this. Kung naat tayo mga excuse, mula sa mga huna, how about? Katong tao na nagsangyaw nimo, nag-excuse siya before kag-isayawan niya. Kamuta na, asa ka karon. Unsa kaya kinabuhi mo karon? What I'm saying is, for example, katong tao nga nagsangyaw si mo on that day, on that time na na-save ka, how about kung ingon siya, nga siya kung wala ka rin, kaya wala sakit, kaya kung lawan rin, kaapoy, kaya kung lawas. Katong alawa, ready na kayo ka, prepare na kayo ka masave, pero katong tao nga, ang katao nga gitawag ka, waan ko si mo, nag-excuse siya. Do you think nakakasibahan ka ron? Kung na ay someone na nag-excuse, kung katong tao nga nakashare sa imo, kung nag-excuse siya, do you think kung unsa imong naabot ron, maabot nimo? Now, dili Ikson, I believe this, ang tanan imong naabot ron, nagsugod na sa time na ikaw naluwas. Kaya kung wala ka naluwas, I believe wala kasibahan. Kung wala ka naluwas, base ka ron, namilyo na ka. Kung wala ka naluwas, base ka ron, ang imong kinabuhi, dubot na tayo. Pasalamat ka Ikson, na naay someone na wala nag-excuse sa iyang kinabuhi. Niadto sa imong balay, nagsangyaw, naluwas ka, o kung unsa imong naabot ka ron, tungod na sa kaluwasan, okay kamot kay maayo mga tao. We don't know how life will be, maunsa itong kinabuhi ron. Wala ka kabang sa kinabuhi ron. I believe this, kung unsay naani mo, unsay naabot mo karon, it is the grace of God, it is the love of God, especially tungod kay anak na ka sa Ginoo. Ayaw pag-expect ka siguro kung wala ko na saving, ani akong kinabuhi. Hindi. Lahi ang imong kinabuhi ron, I believe that. Siguro sa mga young people, basig namin yung nakausay. Basig siguro na natin, anak ka ron. Basig sa mga adultery, nagpabili kasi imong kitawag ka pagkakalang mo. Basig ka ron na, Domingo, dito ka sa Tagay-Tagay, o na ka sa Bungan, o na ka sa Kailayan. We don't know about that. But I believe na ay someone na wala nag-excuse, na ay someone na ato sa imong balay, na ay someone na basig mo sa kakapoy sa iyang gawas, nilakaw lang gahapon, o ginawa, tungkol ato, nakakasibahan. Ang imong kinabuhi, kinalanginan sa Ginoo. Do you think? Did you realize that? Kung wala ato igsuon na dawat ang Ginoo, basi karon patay na ta. Kung wala ato na angkon ang kaluwasan pa ato kinabuhi karon guba na. Siguro kung wala tayo Ginoo sa kadaghan sa problema ng gagian ba, basi karon gihaya na ka. Namin isa ka kaila, silingan nila mamang prokit, ilubong karon. Namin ito wala ko before, kaya because sa oras kung iyon nilindi, dahil ko sa Besta Malpatan, mo ko makasusunod rin. Because of problem, nag-ipo. Kamuta na. Kung ikaw kung may problema, kaya kung wala kang Kristo, didik pa ka. Everything na naano mo ron, tungod na sa kaluwasan, naano mo. Tungod na kay nari someone na wala nag-excuse. Isipan din pa kayo yung suot. Unsa ka klaseng kinabuhi ang imong katubangon ron. Unsa ka klase nga pamilya ang imong nasa pamilya. Unsa ka klase nga batasan ang naas mo ron. Unsa ka klase nga kinabuhi ang naas mo ron kung wala na wala angkon ng kaluwasan. Kung sa tuwa sa'yo na kayo iniglig ang Ginoo. Kita nga ron luwas na, kampante na kayo. Sa'yo, easy lang kayo sa tuwa, kalimtan ang Ginoo. Sa bagay, ang Ginoo, kalimti mo na. Kaya, talagsa naman ang lingaw-lingaw. Kaya sa tuwa, kinabuhi, it's easy for us na iniglig ang Diyos, iniglig ang pagsimba, iniglig ang gitawag na pag-attend sa mga ministry. Kaya kapag atong giuna itong pagbalingan, kusuriyahan na ka, dili ka maabot diha kung itumod sa Diyos. Dili mo maangko na mga butang kung wala ka sa Ginoo. Just try about that. Kaya ka nag-excuse.
Wala na mo na-appreciate kung unsa yung mga abdan bro, sa imong eskwelahan, sa eskwela nimo, sa trabahuan nimo, even sa paggamit, sa Ginoo sa imo ha. Wala ni mo na-realize ka kanang-kanan tungod na kay someone nga wala nag-excuse sa gitawag nga bulaton sa Dios. Always consider God in every decision. Always consider God sa imong mga decision. God wants to help you. Pero kung dili ka ma-consider ang Ginoo sa imong mga desisyon, it can destroy your life. Instead of making excuses, why not you find a way and trust the Lord for everything? Except of making excuses. Instead na mangita ang excuse to be a laborers, why not mangita ang pamaagi o niya isalig na ang kanang sa Ginoo? Parang sa nga niyo, una tayo problema, unahan lang ang Ginoo. Ang Ginoo may bahala sa iyong problema. Parang sa nga niyo ba? Instead na mangita ang excuse is so on. Why not to trust the Lord? The Bible says, Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto their own understanding in all thy ways. Acknowledge Him, and He shall direct your path. Now, it's so, I'm telling you this morning, nindot kayo at tumakitan sa pulong sa Ginoo. And last, the conclusion. We have an excuse. Pero nalinta na ito ang conclusion. So, little time. Hindi ba ito ma-flash on screen so little time sa hymnal songs? I-open the look. Dali na. Kaya ito i-meditate ang songs, ang every lyrics. Ato na basaw dito kantahan. We have an excuse, but we have so little time. Verse 1. So little time, the harvest will be over. Gamay lang panahon, ang harvest nun mahuman. Next verse. Our reaping done, reapers taking home. Ang atong nahimo, atong mabibit, atong madala sa langit. Ang dalaga, imong masangyawan, imong madala sa langit. Next praise. Report our work to Jesus, Lord of the harvest. Kung ano yung sa ganina, kung mamatay ng ganan, matubang sa Ginoo, ang atong i-report, ang kalag kung kinsa atong nabitbit, kinsa atong masangyawan, kinsa ang naluwas, inaagis sa mong kinabuhi. Mao na ang word, mao na ang mahimo nimo, mao na yung magpadala ang Christ. Next praise. And hope will smile, that He'll say, well done. Malipay ang Ginoo, well done, thou good and faithful servant. Ang imong i-present, dili ang excuses. Ikaw ngayon, ang imong i-present, Lord, nagsakit na ko ana nga time. Lord, naman ko ingani. Lord, naman ko ingani. Nagmao na imong i-present, dili malipay ang Diyos. For every time, mutuwa ka sa Ginoo, wala excuse na aking magkalag na nabitbit. Incredible, and hope will smile. And that will say, well done. Express. Today we reap or miss the golden harvest. Express. Today is given and lost souls to win. Next praise. Oh, then to say, some there was from the burning. Next praise. Today will go to bring some cedar in. Pag nahataw ta, o magdala kay baghan, nakalag. Verse 2. How many times I should have strongly pleaded. Next praise. How often did I feel to strictly warn na ay kakahapoy, na ay kalisod. But next praise. Then the Spirit moved, naglihok ang Espiritu na to. Kaluya ta, kapoy kay ta. Di ta ginahan mo adto sa ministry. Di ta ginahan mo adto sa harvest. But you know what? The Spirit moves. So hard, I prayed for Jesus. Salamat din ay Holy Spirit na nag-encourage na to. Na mulakaw kita. Next praise. The grain is fallen, lost ones, not reborn. Next praise. Verse 3 ta. Verse 3. Sige pa gamay. Verse 3. Next pa. Well, despite the heat, despite sa kainit, no? Nakaw na yamon, sangyaw, the ceaseless toil, the hardship. Next verse. The broken heart, or those who cannot win. Next verse. Misunderstood because we're of peculiar. Next verse. Still no regrets. We'll have but for
our sin. Last chorus. Today we reap or bless the golden harvest. Today is given as lost souls to win. For them to say, some there was from the burning. So they will go to bring some sinners in. What is your excuse? So little time. Mahuman na nato. Magbalik sa Ginoo, mahuman ka na. Wala na ang labor, wala na ang kahagok. Pero ang kalag na atong nalitpig sa Ginoo, o na atong mag-present sa iya as a great work sa atong kinabuhi. Nadaan po na, every head bow, every eye closed. Let's pray. Father, the words na naman for this morning. Ito Lord ko sa iyo. Salamat ka Lord, pinakaangkol niya sa kaluwasan. Lord, tinuod man sa among gustuhanong kinabuhi na ay kaluya, na ay katapon. Usahay Lord, discourage kayo. But I believe your God in heaven who can forgive us, who can cleanse us from our all unrighteousness. Lord, baby, na ay mga butang sa among kinabuhi na hinungdan, na naundang ng among pagpangalaga diha kanimo. Baby, Lord, na ay mga good excuses. And I believe, Lord, the excuse para sa inyo. Lord, this morning, as heart of your people, we are so very thankful that we are saved. We are so very thankful, Lord, that we are going to heaven. But we have an enemy, the devil, the tears, all the things, Lord, na usahay matanggal sa desire ng Lord na unahon ka. I hope, Lord, today, ang mensahe sa imong pulong makatabang na mo, Lord, na mubalik to be a laborers of Christ. Daghang mga kalag, Lord, daghang mga tao na wala pa din nakaangko nimo. Gamitan, Lord, ang matag-usa. Ikaw padayon mag-speak, Lord, sa matagasintasig. Kung naa may mga kabugaton, Lord, tabangin sila. Help them, Lord, to continue. Because we have so little time. Lord, we surrender everything into your hands this morning. We love you, Lord, in Christ's name. Pagdako sa ulo,